araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ay hango sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay kwento mismo ng matalik kong kaibigan. At ito ang hindi niya makakalimutang karanasan sa probinsya ng Antique. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marie. Nakatira po kami sa Maynila at ang mama ko ay laking Antique. Napadpad siya sa Maynila para maghanap ng trabaho. Tuwing summer sa school ay umuwi kami ng Antique para magpakasyon. Grade 6 ako nung magbakasyon kami sa aming probinsya. Maaliwalas ang lugar at mamamangha ka sa simoy ng hangin at malalaking bundok. Noong nakarating kami sa bahay nila mama, pinakilala kami sa aming lola na itago na lang natin sa pangalang Lola Esther. Napakalinis at napakalawak ang loob ng kanilang bahay. Dalawa lang kami ni mama na bakasyon sapagkat hindi pwede walang maiwan na tao sa bahay namin sa Maynila. Napakabait ni Lola, palangiti at palakwento. Lagi niyang binibida kung gaano kapilya si mama ng mga bata pa ito. Isang beses, habang kami ay masayang nagkwekwentuhan, ay biglang napahinto si Lola. Nakita ko ang mga lungkot sa mga mata niya. Tumayo siya at unti-unting pumasok sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang oras, ay inutusan ako ng aking mama para tawagan si Lola dahil maghahaponan na. Kakatok na sana ako sa kanyang pinto, pero bigla itong bumukas. Nang dahan-dahan akong pumasok. Sobrang dilim ng kwarto ni Lola. Mga ilaw lang ng poste sa labas ang nagpapailaw ng kanyang kwarto. Nakahiga sa kwarto si Lola, pero may naaaninang akong anino na mahaba ang buhok na nakaupo sa gilid ng higaan niya. Maya-maya ay nagising si Lola at inutusan akong buksan ang ilaw. Agad ko namang itong binuksan at pagtingin ko ay wala na ang anino na nakaupo sa gilid ni Lola. Iniisip ko baka namalikmata lang ako dahil sa dilim ng kwarto ni Lola ay tanging ilaw lang sa labas ang nagbibigay liwanag, kaya nagmumukhang tao ang nasa upuan. Pagkatapos namin maghapunan ay hinatid ko na si Lola sa kanyang kwarto para magpahinga. Noong makahiga si Lola ay umalis na ako sa kanyang kwarto. Habang papalapit na ako sa pinto, dahan-dahan kong itong sinara nang bigla akong may narinig na nagsasalita si Lola. Sa pag-aakala ko na ako ang kanyang kausap, ay akma ko sana siyang babalikan nang bigla kong narinig ang pangalang Tess. Kaya nagulat ako kung sinong Tess ang kausap ni Lola. Dali-dali akong pumasok sa kwarto namin ni mama at hindi ko alam kung sasabihin ko kay mama o hahayaan ko na lang. Kinabukasan, nakipaglaro ako sa aking mga pinsan sa labas ng bahay. Nakita ko si Lola nakadungaw mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nakangiti ito at nang bala ko siyang kawayan ay laking gulat ko nang may naaaninag akong kamay na nakaakbay kay Lola at sabay sarado ng kanyang bintana. Noong kinagabihan ay inutusan na naman ako ni mama para sunduin si Lola sa kanyang kwarto. Sobrang kaba at takot na nararamdaman ko habang papalapit ako sa kanyang kwarto. Nang buksan ko ang kanyang pinto ay nanglaki ang mga mata ko dahil sa nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa pinto at nakayuko. Napasigaw ako ng malakas at tumakbo si mama papunta sa akin. Ganon din si Lola. Tinanong ni mama kung anong nangyari at bakit ako takot na takot. Sinabi ko kay mama ang nakita ko. Agad naman sumagot si Lola at tumawa ng malakas, sabay sabi, "Ako lang yun, iha. Pasensya ka na kung natakot kita." Pero alam ko sa sarili ko na hindi si Lola ang nakita ko. Pero bakit
walang gustong maniwala sa akin. At doon ko naisip na ano kaya ang misteryo na tinatago ni Lola. Anong meron sa kwarto niya at lagi itong gustong nakapatay ang ilaw? Alas 10 ng gabi ay bumangon ako para uminom ng tubig at mag-CR. Nadaanan ko ang kwarto ni Lola. Agad ko namang narinig ang mga boses na nagtatawanan. Harinig ko si Lola nagising pa at may kausap ng isang babae. Napatigil ako sa pinto para pakinggan nang biglang huminto ang tawanan na animoy alam nila na may tao sa labas ng kanilang kwarto. Isang araw ay kailangan ni Lola umalis papunta sa ospital dahil meron siyang monthly check-up. Napagpasyahan ko na pasukin ang kwarto ni Lola dahil sa baka sakaling may makuha akong sagot sa mga tumatakbo at gumugulo sa isip ko. At dahil sa takot ako, ay nagpasama ako sa pinsan kong si Lynn. Nang makapasok kami sa kwarto, ay napakaganda at aliwalas nito. Nakita ko ang isang litrato ng isang babae at may pagkahawig ito kay Lola. Tinanong ko ang aking pinsan kung kilala niya ito, ngunit ngayon niya lang daw din nakita ang mukhang iyon. Nang makauwi na si Lola ay dali-dali kaming lumabas ng kwarto. Nang malapit na kami sa pinto ay biglang may malamig na hangin na para bang bumulong sa aking tenga. Umalipas kami ng takbo ng aking pinsan na baka sakaling maabutan kami ni Lola. Kinahaponan, napaitlip ako sa sopa sa sala nang may naramdaman akong humahawi ng aking buhok. Naaninag ko ang babae na mahaba ang buhok at nakaputing bestida. Sobrang antok ko sa mga panahon yun. Tipong kalahati ng mata ko ang dilat pero nananaig pa rin ang antok. Nang unti-unti nang naidilat ang mga mata ko ay nakita ko ang babae na papasok sa kwarto ni Lola. Sa pag-aakala ko na baka naalimpungatan lang ako ay hinayaan ko na lang. Tanda-tanda ko, alas 8 ng gabi habang ako ay nagtututura sa CR ay pagtungo ko sa bintana may nakatayong babae na nakangiti at nakatitig sa akin. Mahaba ang buhok at nakasaya ng mahaba na animoy lumulutang sa hangin. Hindi ko maigalaw ang aking katawan at hindi rin ako makasigaw na animoy naninigas ang aking katawan. Nawalan ako ng malay. Naimasmasa na lang ako at nang magising na sa harapan ko na sila mama at si Lola. Tinanong nila ako kung anong nangyari at naikwento ko na may nakita akong babae na mahaba ang buhok at nakasaya na puti. Nilapit ni Lola sa akin ang litrato kung ang babae na nakita ko ay kapareho ng nasa larawan. Agad ko namang sinabi na opo, siya po ang nakita ko na nakatingin at nakangiti sa akin. Agad namang nagtinginan sila Lola at si Mama na may halong gulat at para bang naiiyak. At nang itanong ko kung sino po ang matandang yan, biglang sinabi ni Lola na ang matanda na nagpapakita sa akin ay ang kanyang nakababatang kapatid na namatay sa loob mismo ng kanyang kwarto. Namatay siya dahil sa matinding karamdaman at ang abo ng kanyang katawan ay nakalibing sa ilalim ng kwarto ni Lola dahil sa ito ang huling habilin niya. Lagi daw namamalagi ang babae sa kwarto ni Lola dahil sa sobra daw nilang malapit ni Lola sa mga panahong nabubuhay pa ito. Kaya lagi niyang pinupuntahan si Lola para dalawin at baka natuwa lang daw si Lola Tess sa akin dahil sa ngayon niya lang ulit ako nakita. Kaya kinagabihan ay nagsindi kami ng kandila at nag-alay ng dasal para sa kanya. Hanggang sa natapos na ang aking bakasyon at nagpasya na kami ni Mama na bumalik ng Maynila. At hanggang sa ngayon ay baon ko pa rin ang alaala at karanasan nung ako'y nagbakasyon sa probinsya ng Antique.